Ang lalaking ito ay tunay na henyo. Ginamit niya ang mga baging ng 1,000 taong gulang na puno upang lumikha ng kakaibang tahanan. Ang loob nito ay maluwang, may maaliwalas na pakiramdam at may apuyan, fireplace, na nagbibigay ng init at ganda sa paligid. Dahil nakataas ito, ligtas siya mula sa mga mababangis na hayop, kaya may kapanatagan ng loob. Pagod sa magulong mundo at hinahanap ang payapang buhay sa kagubatan, inakyat niya ang isang matarik na burol, hanggang matuklasan niya ang isang napakalaking sinaunang puno. Dahil sa kuryosidad, sinuri niya ang puno at natuklasan ang isang tagong siwang sa puno. Hindi niya napigilan ang sarili, nagpasya siyang doon manirahan. Nagpaapoy siya upang patuyuin ang loob ng punong may siwang. Habang lumalakas ang apoy, kumapal ang usok na tumulong upang patayin ang mga insekto at alisin ang halumigmig. Pagkatapos inalis niya ang abo at pinalawak pa ang loob gamit ang palakol. Tinanggal niya ang mga bulok na bahagi ng kahoy hanggang sa bumukas. Nang husto ang loob ng puno. Paulit-ulit siyang umaakyat at bumababa, nagdrill ng mga butas at gumawa ng maliliit na kahoy na peg. Pinaikot ang dulo nito at itinayo ang isang matibay na hagdang paakyat. Pagkatapos niyang masiguro na ligtas ito, sinimulan niyang gawin ang kanlungan sa itaas. Limitado man ang kanyang mga kagamitan, pinunan ito ng kanyang karanasan at diskarte. Naglagay siya ng mga poste sa itaas at nangolekta ng mga baging sa paligid. Alam niyang mahalaga ang matibay na pundasyon. Tinalian niya ang mga poste ng lubid at binalot ng mga baging, patong-patong, mahigpit, at may eksperto siyang pagkakagawa na parang sanay na sanay sa konstruksyon. Ganun ito katibay na maaari kang sumayaw sa ibabaw ng hindi nangangamba. Habang maliwanag pa, gumawa siya ng basket mula sa mga natirang materyales. Pagkatapos ay naglakad papunta sa kalapit na sapa at kumuha ng dilaw na luwad, clay. Hinaluan niya ito ng tubig para mas gumanda ang tekstura. Dahil practical siya, inuna niyang gawin ng apoyan, fireplace, bago tapusin ang kanlungan. Ipinagsalansan niya ang mga patpat ng paikot at tinakpan ito ng luwad. Ang ganitong klase ng luwad ay mahusay mag-seal at nakakatulong panatilihin ang init, kaya naging perpektong kombinasyon para sa mas mainit na apuyan. Gamit ang isang tuod, hinubog niya ang maluwag na lugar para sa pagluluto. Upang maiwasan ang pag-ipon ng carbon monoxide, gumawa siya ng chimney mula sa pinagtagping baging. Maingat niyang inayos ito at pagkatapos ay nagsindi ng apoy sa loob upang patuyuin ang apuyan. Dahan-dahang lumabas ang usok sa chimenea, tanda na maayos ang pagkakagawa. Nagpakulo siya ng tubig mula sa bukal upang magpatuloy sa paggawa. Pagkatapos binuo niya ang balangkas ng bubong gamit ang mga baging at pinatibay ng lubid. Habang unti-unting bumubuhos ang ulan, nagmadali siyang tapusin bago lumalim ang gabi. Nag-iwan siya ng maliliit na bintana para makapasok ang hangin at liwanag, gamit ang criss-cross weaving ng mga baging bilang disenyo. Ginamit niya ang natitirang luwad upang takpan ang mga siwang sa gilid. Maingat niyang ginawa ang pintuan gamit ang malalambot na baging, pinagsama sa manipis na patpat at pinagtagpi, pagkatapos ay tinakpan ng luwad. Simple ngunit matibay ang kinalabasan. Pagkatapos makompleto ang silungan, naglatag siya ng sariwang damo at dahon bilang higaan. Nagsindi siya ng tuyong kahoy upang painitin ang paligid. Habang kumikislap ang gintong liwanag mula sa apoy, naghanda siya ng prutas na salad at ninamnam bawat kagat. Ganito ang kanyang araw sa kagubatan. Walang ingay ng lungsod, tanging mga huni ng hayop at preskong hangin. Niakap niya ang katahimikan ng kalikasan. At sa pagdating ng gabi, dahan-dahan siyang nakatulog sa tabi ng mainit na apuyan.